ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unahin na po natin ang update para sa binabantayan nating bagyong Krising. Base sa Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ng DOST Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, July 18, 2025, patuloy na kumikilos ang bagyong Krising sa bandang Northern Luzon area. Namataan ang sentro nito sa 195 kilometers silangan ng Tugigaraw City. May pagbuguso ito na aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas na ang wind signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at northern portion ng Ilocos Sur. Samantala, nakataas naman ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, buong Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, buong La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, at northeastern portion ng Nueva Ecija. At ayon sa Pag-asa, posible ngang maglandfall ang bagyong Krising sa mainland Cagayan o anumang isla sa Calayan Group of Islands o sa Babuyan Island. At dahil dyan, kung mapapansin natin itong mga lugar na ito ay karamihan dito sa mga sa mga lugar na may nakataas na signal number 2 ay sa Region 2. Kaya naman makikibalita po tayo dito kay Director Leon Rafael, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense. Magandang araw po, Director Rafael. Isang ligtas at magandang hapon, Ma'am Bea, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong programa po. Maraming salamat po at pinaunlakan niyo po kami sa dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon sa Radyo Pilipinas World Service. Bagamat alam po namin na busy-busy na kayo para po dito nga sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Ngayon, kukumustahin lang namin, Direktor, ang kalalagayan niyo po dyan. Kumusta po ang paghahanda ng OCD Region 2 sa bagyong Krising, sir? Dito sa lambak ng Cagayan sa ngayon ay nakakaranas kami ng mga pagulan. Simula pa kanilang madaling araw at dahil sa pagulan na yan ay nakanselan na lahat ng mga domestic at inter-island flights namin dito sa lambak ng Cagayan.
ganun din yung paglalayag ng ating mga sakyang pandagat ay naka-hold na rin sa PCG. Sa aming paghahanda ay nung Miyerkules pa lang ay nagkaroon na kami ng pre-disaster risk assessment upang tukuyin namin yung mga lugar na pwedeng tamaan nitong si Bagyong Krising at nandito nga yung kanyang forecast path dito sa amin sa Region 2. So lahat na ng mga local government units sa pamagitan ng kanilang mga local DRMOs ay amin ang pinaghanda. Ang tinututukan namin sa ngayon ay yung maaring pagbaha o pagtaas ng tubig dito sa Cagayan River. Pero sa ngayon ay nasa below 2 meters pa lang doon sa aming water gauging station namin sa Buntun, which is malayo pa sa kanyang alert level na 4.6. So, bagamat malakas yung pagulan, ay mababa pa rin yung level ng Cagayan River natin sa ngayon. Isa pang binabantayan namin ngayon ay yung ating Magat Dam na mayroon ng water level na 184.09 meters above sea level. Ito ay mga 6 meters below sa kanyang spilling level na 190 meters above sea level. So wala pa pong nakabukas na gate ang Magat River, hindi pa po sila nagpapakawalan ng tubig. Sa ngayon ay ito ay mga binabantayan namin, yung mga palaging nababaha at yung posibleng magkaroon ng landslide o mga landslide prone dito sa amin sa Lambak, Cagayan. Ayun, that's good news po. Ibigyan din lang po natin yung mga update sa atin ni Director Rafael. Ang binabantayan po nila is yung Cagayan River at sa kasalukuyan below 2 meters pa po, malayo pa doon sa pagtataas nila ng alert level. Yung Magat Dam naman po ay 184.9 meters above sea level. Mababa pa po ito doon sa spilling level niya na 190 meters. Ayun, so at least sa ngayon minomonitor lang nila pero wala pa naman pong spill na tinatawag, ika nga ni Director Rafael. Ngayon po, sir, meron naman po ba tayong mga response plans o mga preposition po ng relief items ang OCD Region 2 para sa ating mga kababayan, sir? Sa mga prepositioning ng mga food items ay ito ay ginagawa ng DSWD natin at matagal na po naka-preposition sila bago pa pumasok yung ating second semester ay nakapag-preposition na po yung ating DSWD sa iba't ibang warehouses nila dito sa Region 2. So meron na sila pong naka-preposition na 93,503 na food packs at meron pong naka-standby sila na 59,884 na kanila pong pang-replenish kung sakaling magamit po yung mga naka-preposition na mga family food packs ng DSWD. Okay. Ayan, at least meron po tayo nakahandang para sa ating mga kababayan na relief items. May balita ko po, sir, na meron pong Virtual Emergency Operations Center ang Office of Civil Defense. Ito po ba ay sa main headquarters lang po or pati rin po sa mga regions meron na po itong Virtual Emergency Operations Center na Activate tinatawag? na po yan mula pa nung Huwebes po, nung nagkaroon na ng ating weather update. Meron po tayo sa National DRRMC, sa Emergency Operations Center at lahat po ng region ay meron din na sa kasalukuyan na nakaantabay po kami at tutok po kami doon sa national natin para magbigay po ng update sa kanila. Lalong-lalo na po dito sa amin sa Region 2 na nandito yung forecast path ng ating Bagyong Krising. Yes, ayun. Natutuwa tayo marinig yan. At least nakakaagapay tayo Virtual Emergency Operations Center na activated na. At nabanggit nyo kanina, Director, canceled na po ang flights at yung pong mga sasakyang pandagat. Opo, lahat ng domestic flight natin sa araw na ito ay na-cancel na po. Siguro dahil na rin sa masungit na panahon natin at sa pag-uulan. Ito ay isang
safety measure na rin po ng ating mga airlines para maiwasan po natin ang sakuna. Yung mga ports po, meron po sigurong specific area na sarado na po ang ating mga pantalan, sir? Opo, sinara na rin po. Hindi na rin po nagpapalagi yung ating Coast Guard. Sa ngayon, may mga stranded na dito sa bandang Claveria natin na mga 20 pasahero na papunta sana ng Calayan at hindi na rin sila pinayagan ng Coast Guard. At saka lahat ng mga pantalan natin dito sa Lambak ng Cagayan ay hindi na rin pwedeng pong maglayag kahit yung mga malilit na mangingisda natin po ay pinagbabawalan na rin po. Sir, yung 20 po na stranded papuntang Calayan, tinutulungan naman po natin sila. Ano po ang ating mga binibigay na services para po sa kanila, sir? Opo, yan po ang ginagawa ng Coast Guard in coordination sa local government unit po na nakakasakop dun sa lugar na yun. Okay, maraming salamat po. Sir, ang inyong mensahe na lang po para sa ating mga kababayan, sir. Sa ating mga kababayan dito sa Lambak ng Cagayan na manatili pong nakantabay sa mga ulat panahon para makita niyo po kung ano yung nagiging lagay ng panahon sa inyong mga lugar at magkaroon kayo ng kaukulang paghahanda. Sa mga kababayan natin na nandun sa may Cagayan River, sa gilid ng Cagayan River at sa mga lugar na palaging binaba ay kailangan na pong lumikas habang maaga pa, maliwanag pa, wag na pong hintayin magpagabi. At tinasaan po kasi natin na lalong lalakas pa yung ulan hanggang bukas ng tanghali. At saka yung mga alagang hayop nyo talagang ilagay na po sa ligtas na lugar para hindi na po nyo kayo magkundumahog pagka dating ng gabi. At sa ating local government units, siguraduhin na open yung nakahanda na rin yung ating evacuation center para sa ating mga kababayan na sisilong doon. At nakahanda na rin po yung kanilang mga pangailangan, pagkain, tubig at mga medisina. And ito po yung natin sa mga ating mga kababayan, palagi pong tumutok sa ating mga media partners at sila po yung magbibigay ng mga abiso sa inyo sa mga nagaganap dito po sa atin sa Lambak Cagayan na nadulot ng bagyong Krising. Okay, maraming salamat po, Director Leon Rafael, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense Region 2. Mag-iingat po kayo dyan, sir. Maraming salamat po at sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po. Inyo po napakinggan ang ating naging panayam hinggil nga po dito sa update ang bagyong Krising. Kaugnay nga ng possible landfall nito sa Region 2, particularly yung nabanggit natin kanina itong Cagayan, Calayan Group of Islands o posible rin po sa Babuyan Island. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, narito na po ang ating nakalap ng mga national news. Malacanang tiniyak na nakatutok na ang lahat ng mga concerned agencies ng pamahalaan upang tugunan ang kahandaan sa pagtama ng bagyong Krising. Magbabalita si Alvin Baltazar. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary Atty. Claire Castro na halos lahat ng mga concerned government agencies ay may kani-kanilang tinututukang responsibilidad para sa pagtama ng bagyo. Ilan na dito ang NDRRMC na nagdeklara na ng Blue Alert status nito pang Miyerkules at nakapagsigawa na ng Pre-Disaster Risk Assessment. Ang DOST Pag-asa ay naman kay Castro ay tuloy-tuloy ang weather monitoring at pagbibigay ng weather updates. Pati DILG, ganun din ang DSWD ay naka-alerto na at kasama rin sa mga paghahanda ang mas pinatibay na koordinasyon sa lokal na pamahalaan, Provincial at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at mga lokal na ahensya ng emergency response. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Opo, meron pong mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned agencies. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng Blue Alert status noong pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagkakonduct na rin po sila ng Pre-Disaster Risk Assessment. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy ang paghahanda sa pagtugon sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Si Marian Bastasa sa balita. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development para matugunan ang posibleng epekto ng bagyong Krising. Nitong Huwebes, nagpadala pa ng karagdagan 13,000 kahon ng family food packs mula sa National Resource Operations Center sa Valenzuela City. Bahagi ito ng augmentation efforts ng kagawaran para matiyak ang sapat at agarang distribusyon ng tulong sa mga maapektuhang lugar. Bukod sa Valenzuela, nakahanda na rin ang iba pang regional warehouses sa buong bansa na may nakaimbak ng sapat na food packs at non-food items. Una nang tiniyak ng DSWD na mahigit 3 milyong food packs itong nakahandang i-deploy para sa mga lokal na pamahalaan na mangangailangan ng augmentation. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng DSWD sa publiko na makinig sa mga opisyal na abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Pag sinabing preemptive evacuation, makinig na lang tayo. Minsan akala nyo wala pa, tahimik, walang ulan, bakit tayo pinapa-preemptive evacuation? Dahil naka-forecast na yung mabigat na pag-ulan. So huwag na tayong matigas ang ulo, sumunod tayo sa ating mga lokal na pamahalaan, sumunod tayo sa ating mga barangay. Pag sinabing preemptive evacuation, sumunod na lang tayo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking makukumpleto sa itinakdang panahon ang Metro Manila Subway Project. Ang Metro Manila Subway Project ang kauna-unahang underground railway system sa bansa. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangako niya na pagandahin ang pampublikong transportasyon. Batid ng administrasyon ang urgent need sa mas epektibo at na maaasahang mass public transit sa bansa, kaya kasama ang DOTR ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa construction site para alamin ang status ng proyekto at tiyaking umuusad ito. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Para masiguro na lalaking malusog ang mga batang Pilipino, nagsanib puwersa ang mga ahensya ng gobyerno para palakasin ang healthcare program na nakatuon sa prenatal at malnutrition prevention sa mga batang wala pang 3 taong gulang. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inilunsad ng Department of Health and Nutrition Leadership and Governance Program. Sabi ni Castro, layunin nitong mapalakas ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga nanay, buntis at mga sanggol sa komunidad. Nagsanib puwersa ang DOH, DSWD, DILG at 235 LGUs upang paigtingin ang mga programang pangkalusugan para sa mga batang Pilipino, lalo na sa kanilang first 1,000 days. Ayon ito sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas malusog ang bawat batang Pilipino. Lahat dapat kumpleto ang nutrisyon mula pagsilang hanggang paglaki. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Malacanang na committed ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para masiguro ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino. Kasunod nito, patuloy ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong matapos makauwi ng ligtas ang 8 Pinoy seafarers na sakay ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Kabilang sa suportang ibibigay ng gobyerno ang tulong pinansyal, serbisyong medikal at reintegration services. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro, ang maayos sa pag-uwi ng mga seafarers mula sa pag-atake ng mga rebelde ay nagpapakita kung gaano katapat ang gobyerno para sa proteksyon ng mga OFW sa ibang bansa.
Ang lahat ng hakbang na ito ay ayon sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Isang patunay na bagong Pilipinas, walang maiiwang Pilipino saan man sa mundo. Batid na maayos na nakauwi ang 8 Pinoy seafarers sa Pilipinas nitong July 16 matapos makatanggap ng humanitarian aid sa Saudi Arabia. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pamilya ng natitira pang 13 crew members na unaccounted for. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusulong sa Blue Economy Act na layong makatulong maprotektahan ang yamang dagat at yamang tubig. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi hahadlangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang plano para sa ikagaganda ng kabuhayan ng mga mangingisda at pangangalaga sa kalikasan. Sina Senadora Loren Legarda at Risa Hontiveros ang nag-refine ng panukala para maging batas ang Blue Economy Act. Nais ng panukala na isulong ang pag-aalaga at pagpapaunlad sa coastal at marine ecosystems at resources. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang November 7 taon-taon bilang isang special national working holiday. Sa Republic Act No. 12228, itinalaga ang November 7 bilang Sheikh Karimul Makdum o Sheikh Karimul Makdum Day bilang pag-alala sa pagtatayo ng kauna-unahang moske sa bansa at ang pagsisimula ng Islam sa Pilipinas. Itinayo sa Tawi-Tawi ang pinakaunang moske sa bansa kasunod ng pagdating ni Sharif Karimul Makdum, isang Arab missionary na malaki ang ambag sa pagpapalaganap ng Islam sa rehiyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Muslim salons ikinalugod ang pagiging ganap na batas ng paggunita sa pagdating ng Islam sa Pilipinas. Si Kathleen Forbes sa balita. Malaki ang pasasalamat ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Mastura sa pagiging ganap na batas ng RA 12228 na nagtatakda ng November 7 bilang araw ng paggunita sa pagkakatatag ng kauna-unahang moske sa Pilipinas at ang pagdating ng Islam sa bansa. Ayon kay Mastura, maituturing itong tagumpay para sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Patunay din anya ito na ang gobyerno ay may inklusibong pagtingin at pagkilala sa lahat ng mamamayan ng bansa. Ayon naman kay Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, ang batas ay hindi lamang simpleng araw ng paggunita, kundi isang mahalagang pagkilala sa malalim na kasaysayan at ambag ng mga Pilipinong Muslim sa paghubog ng bansa. Paalala din niya na ang presensya ng mga Muslim sa Pilipinas ay hindi nasa laylayan ng ating kasaysayan at ang mga Muslim ay hindi banyaga sa Republika kundi mahalagang bahagi ng pagkakatatag, pag-unlad at kinabukasan ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Aksyon ng Armed Forces of the Philippines para sa seguridad ng Pilipinas sa paksa sa naging command conference nito kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Ipinabatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinakahuling aksyon na ipinatutupad at ipatutupad pa ng Armed Forces of the Philippines upang tugunan ang mga panloob at panlabas na hamong pangseguridad na kinaharap ng Pilipinas. Ito ayon sa Presidential Communications Office ang naging paksa ng Mid-Year Command Conference ng AFP na pinangasiwaan ng Pangulo sa Camp Aguinaldo, Lungsod, Quezon. Ayon sa PCO, ginamit rin ni Pangulo Marcos ang pagkakataon upang busisiin ang progreso ng iba't ibang operasyon at programa ng
ng militar. Tumanggi naman muna magbahagi ng iba pang detalye si Communications Undersecretary Claire Castro kaugnay sa iba pang natalakay sa Command Con. Gayunpaman, kung mayroon man anyang mga natalakay sa pulong ang nais banggitin ni Pangulo Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ngayong buwan, maririnig naman ito ng mga Pilipino. Ang command conference with the AFP at ginapo ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung ibang mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Handa ang Department of Justice o DOJ na pansamantalang itigil ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Ito ay matapos maglabas ang bulkan ng makapal na usok at nagkaroon ng minor phreatic eruption. Ayon kay Justice Secretary Jesus Remulla, tigil muna ang operasyon kung balakid ang aktibidad ng bulkan sa kalusugan ng tao. Aabisuhan umano sila ng FIVOX kung safe ba ito o hindi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sa tao ang nakuhang mga buto ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake ngayong araw. Ayon kay Secretary Remulla, tadyang o ribs ng tao ang nakita sa loob ng mga sako. 4 na sako ang narekubre ng PCG, 2 sa mga ito may lamang mga buto at 2 naman may lamang buhangin. Ibinunyag din ni Remulla na si alias Totoy ang nagturo sa mga bangkero at ang mga bangkero naman ang nagturo ng saktong lokasyon kung saan natagpuan ang mga sako. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ating nakalap ng mga national news, antabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyo. Nagkalat sa internet ang fake news ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong 3 kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Itinaas sa Red Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC Emergency Operations Center ng Kalinga dahil sa bagyong Krising. Ito ay matapos magkaroon ng pre-disaster risk assessment meeting ang mga miyembro ng PDRRMC na pinangungunahan ni Provincial Legal Officer Attorney John Paul Bagiwan ng Kalinga. Napag-usapan sa pulong na bawat ahensya ng miyembro ng PDRRMC ay may isang empleyado na
maide-deploy sa emergency operation para mabilis ang koordinasyon. Sa ngayon naka-standby ang ilang miyembro ng PDRRMC sa Emergency Operations Center para may rumisponde sa anumang emergency cases dulot ng bagyong Krising. Sa ngayon possible pa rin ang lahat ng mga road network papasok at palabas ng lalawigan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bilang paghahanda sa epekto ng Tropical Storm Krising, ipinatupad ng Albay Provincial Health Office o APHO ang Code White Alert status sa lahat ng facility sa lalawigan. Batay sa Albay Provincial Information Office o PIO, sa bisa ng APHO Memorandum Order No. 2 Series of 2025, hinihikayat nito ang lahat ng pasilidad na ipagbigay alam sa kanilang opisina ang mga naitatalang health report at concerns kaugnay ng inaasahang epekto ng sama ng panahon. Sa Memorandum Order din, nagpaalala ang Albay PIO na lahat ng district, provincial, rural at city health units at opisina, DRRM managers at mga personnel ng Albay Provincial Health and Emergency Management staff ay mananatiling naka-alerto. Pinangunahan din ng opisina ang emergency meeting para sa paghahanda ng medical response, logistics support at disease prevention measures dahil sa epekto ng bagyong Krising at pinalakas na habagat. Ang mga hakbang na ito batay na rin sa Memorandum 2025-0256 na ipinalabas ng Department of Health o DOH na Declaration of Code White Alert in relation to Tropical Depression Krising. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang regional news, 7 Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Kalinga nakikinabang na sa mga farm equipment at machinery sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Agrarian Reform. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 7 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations muna Arbos ti Kalinga itinagdumaran tinaduma-duma farm inputs, machinery, equipment, kin agricultural extension services itaatawon 2025, babaan iti Sustainable Livelihood Support to Disaster Affected Areas muna SLSP project iti Department of Agrarian Reform. Dagiti beneficiaryo kat pakairamanan iti Changoy Beaters and Farmers Association Incorporated, kin Antonio Cana Women's Association iti Lubuagan, Dalupa Umili Farmers Organization iti Pasil, Kapatad Irrigators Farmers Association iti Pinukpok, Anunang Sinangpad Farmers Association iti Rizal, Malinawa Pumiyaan Farmers Association ken Sunrise Credit Cooperative iti Tabuk City. Sigun kinidar Kalinga Information Officer Judith Lungid, nasurok 2 million pesos iti gatad iti naipaaya farm machinery ken equipment, bayat nasurok 600,000 pesos iti gatad tinay the farm inputs kas iti seedlings ken abono karaman training sessions. Panggap ti SLSP a suportaran iti pagbiagan dagiti Agrarian Reform Beneficiaries wano ERBs ken mapapigsa iti rural communities babaan iti panagipaay iti inklusibo a livelihood opportunities ken assistance. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaalaman sa pagnenegosyo ibinahagi sa mga persons with disabilities o PWD sa isang bayan sa Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa Balita. Inpasilong da edwaran agaw na seminar unong dugan panagnegosyo so saray kabyangan na persons with disability o PWD jad balay Bayambang Luyaga Pangasinan. Kinawa na balay jad tulong nga Provincial Disability Affairs Office so science seminar ya tinawag dan Empowering PWD Presidents Mentoring Program on Business Development ya parte na sa pansilibra na 47th National Disability Rights Week. Sayan abitlan Business Mentoring Program at gitman na ibangat sa saray PWD, unungad entrepreneurship, marketing, product development, tanligala pa nagrehistro ya negosyo.
Inbangat met iraed say unong social preparation, values formation, sustainable livelihood para ed saray vulnerable sektor nanduruman responsibilidad tan aromniran impormasyon. Iilaloan na dyan tulong na science seminar at na itagay so istado'y panagbilay na saray PWD ed lugar lapod saray manbukas iran oportunidad para ed sikara laut-laed say panumpisaday sarili negosyo pen untan et nagamoranday moksoya panagbilay agaman untan ya walay agda pakayari lapod bublay ed lamanda. Manlalapod Dagupan City, siya si Sarah Kayabyab para ed Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Northern Samar Congressman isinusulong ang mandatory PhilHealth coverage para sa barangay health workers sa ilalim ng House Bill No. 1785. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Ginduduso ni Northern Samar 2nd District Representative Congressman Edwin Ongchuan ang House Bill No. 1785 para sa mas pantay nga proteksyon sa mga barangay health workers. Katuyuanan san panukala nga amyandahan ang RA 7883 para obligahon ang mga LGU san pagbabayad PhilHealth premiums para sa tanan nga accredited BHWs nga ira na sasakupan. Sa pagkaina, nakadepende sa diskarte sa LGU ini nga benepisyo, resulta nga diri pantay ang coverage sa iba-iba nga lugar. Kung mahimo nga balaod, masisiguro nga ang mga frontliners sa komunidad ang may bastante nga access sa serbisyo panlawas. Ang mga BHW ang kasugbong sa gobyerno sa nutrisyon, maternal care o iba pa nga health programs sanglit ang ayanla nga seraluwat in may ada protection. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paggawa ng magandang tour package mahalaga para sa promotion ng turismo sa lalawigan ayon sa Provincial Tourism Office ng Surigao del Sur. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Usa ka importanteng matang sa tourism promotion sa probinsya ang paghimo og mayong tour package. Kini ang gipamahayag ni Maryville Cruz Chan, ang Provincial Tourism Officer sa Surigao del Sur, atol sa gipahigayon nga Tour Package Development and Delivery Seminar nga gipasiugdahan sa Department of Tourism Caraga. Sumala pa nga pipila sa mga aspeto nga tan-awon sa usa ka turista, mao ang kantidad sa package, ang mga inclusions niini, ang mga lugar nga pagabisitahon, ang pagkaon ug ang tour guide. Makita matod pa ang affordability sa tour packages sa lain nga mga nasod, apan mas daghan ug manindot ang tourist destinations dinhi sa Pilipinas. Mao nga gipaspasan karon ang kampanya kalabot sa tourism development aron malabwan ang ubang nasod sa Southeast Asia. O gawa sa tour package development, ana usab ang Filipino Brand of Service Excellence. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Overseas Workers Welfare Administration o OWA Sulu patuloy ang pagbibigay kasanayan sa mga distressed OFW bilang bahagi ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Balita hatid ni Aloyza Muhammad ng RP Holo. Masiyan Financial Literacy Training pagpaunon sin Overseas Workers Welfare Administration at OWA pa mga distressed OFW bago magkatayma sin livelihood assistance sa bawaan sin Balik Pinas Balik Hanap Buhay program at BPBH. Habay tahi Almubin Hasan, Family Welfare Officer sin OWA Sulu, sukon ang putag dua OFW amoy nakauwi na maripalupasug in matarget nila ha training ang sumunuhang kapito ini. Mahalaga in financial literacy training labayan si mga bakas OFW habat matantong maingat nila pa kayon
in financial aid amoy hidihil sin upis. Maksud makapaon kawianan nila rin diya hula hadi na sila mapugos tumulak pagwa hula. In BPBH program sin OWA nakakanta para ha mga distressed OFW amoy na nakawin na magbalik pa Pilipinas, mapuas na kananam chinis problema biya na si magpamina sa amo, kyugdan sin sakit iban kaybanan pa. Giyuon makatayma sila kauhaan nga ibo pilag startup capital gwadeng ha upis. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Tinapiasan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang ilang antas sa filing fees ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs para suportahan ang paglago nito. Inalabas ng SEC ang Memorandum Circular o MC No. 8 nitong Hulyo 16 na magbibigay ng mas mababang halaga sa ilang mga transaksyon na kinabibilangan ng mga MSMEs na may diskwento mula 20% hanggang 50%. Sa isang pahayag, sinabi ni SEC Chairperson Francisco Lim na ang polisiya ay sumasalamin sa kanilang hangarin na matulungang maibaba ang mga hadlang para sa pagpasok ng mga maliliit na negosyo para masiguro ang kanilang paglago at patuloy na makapagbigay ng kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng MC, inanunsyo ng SEC na ang 50% diskwento sa registration of securities para sa MSMEs na gustong pumasok ng capital market, magiging epekto ito sa Hunyo 30 sa susunod na taon. Samantala, epektibo ngayon darating na Disyembre 31 para sa mga SMEs o MSMEs na planong magrehistro bilang korporasyon ay bibigyan ng 20% diskwento sa registration fees, habang ang mga nais dagdagan ang kanilang capital stock sa pamamagitan ng pag-amyenda sa kanilang Articles of Incorporation ay makakatanggap ng 25% diskwento sa filing fees.
Ang pagbawas sa mga rate ng mga MSMEs ay kasunod ng anunsyo ng SEC na mabawasan ang corporate data request ng 50%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkaraan ng 2 buwan na bawas, itataas ng Meralco ang singil sa kuryente ngayong Hulyo. Magbabayad na ang mga consumer ng 12 piso at 64 na sentimo kada kilowatt hour. Mas mataas ito ng 49 na sentimo mula sa nakaraang buwan. Ibinalik ng increase ang natipid sa nakaraang 2 buwan kung saan kabuang 86 na sentimo kada kilowatt hour ang natapyas. Dahil sa taas singil, nasa 77 piso at 66 na sentimo ang idadagdag sa monthly bill ng sambahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour para tumaas sa kabuang 2,528 pesos and 70 centavos. Para naman sa mga kabahayan na kumukonsumo ng 300 kilowatt hour kada buwan, madadagdagan ng 146 pesos and 49 centavos ang kanilang monthly bill. Sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt hour kada buwan ay may karagdagang 195 pesos and 32 centavos ang makikita sa inyong monthly bill, habang 244 pesos and 15 centavos ang idadagdag sa mga household na kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan. Ang dagdag singil ay nagmula sa dagdag sa generation charges, transmission charges at buwis at iba pang bayad na inabot ng 49 na sentimo. Ang mga singil na ito ay kinokolekta ng Meralco sa mga consumer para bayaran ang mga power supplier at grid operator. Samantala, ang buwis, universal charges at feed-in tariff allowance ay binabayaran sa gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pag-implementa ng bagong minimum wage sa Kalakhang, Maynila ngayong Biyernes, ika-18 ng Hulyo, ipinaalala ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employers na tugunan ang wage distortion. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang pagsasaayos ng wage differentials kasunod ng pagtaas ng minimum pay ay mapapanatili ang magandang relasyon sa pagitan ng mga employer at trabahador. Maaaring kumuha ng technical assistance ang mga negosyo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para maisaayos ang mga wage distortion case. Ngayong Biyernes, epektibo na ang daily minimum wage increase sa Kalakhang, Maynila na 675 piso mula sa dating 645 piso para sa non-agriculture sector workers at sa 658 piso mula sa 608 piso para sa agriculture sector at service at retail establishments na mayroong empleyado na umaabot ng hanggang 15 manggagawa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isusulong ng Department of Finance o DOF ang malawakang reforma sa mga online gambling operator upang mapabuti ang regulasyon at mabawasan ang negatibong epekto ng sugal. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kabilang sa mga panukala ang pagpapataw ng mas mataas na buwis, bagong lisensya at pag-oobliga sa mga kumpanya na magparehistro sa stock exchange. Kung maisa sa katuparan ang panukala, ang online gaming platform ay magiging katulad ng listed companies tulad ng Bloomberry Resorts Corporation, DigiPlus Interactive Corporation, mga operator ng Arena Plus, Bingo Plus at Game Zone.
Sa kasalukuyan, kinokolekta ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 30% buwis mula sa e-gaming platforms. Bukod dito, may karagdagang 5% franchise tax at 3% auditing fee mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na nagdadala ng kabuang effective tax rate na humigit kumulang na 38%. Gayunpaman, kinikilala ni Recto na patuloy pa rin ang operasyon ng mga iligal na sugal kung saan tinatayang aabot sa 500 bilyong piso na kita ang nawawala sa gobyerno. Isa rin sa mga pinag-aaralan ay ang posibilidad ng pagbubuwis sa bawat online bet. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-18 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 12 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 44 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 76 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 28 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 65 sentimo. Nasa 66 na piso at 26 na sentimo ang euro, 41 piso at 54 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 23 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Dinomina ng Strong Group Athletics o SGA Philippines ang Chinese Taipei White 107-75 para kunin ang kanilang ikalimang sunod-sunod na panalo sa 2025 Jones Cup na ginanap nitong Huwebes sa Taiwan. Pagkatapos umabante sa first period sa 25-17, nagliyab ang SGA ng 36 na puntos sa second period at nalimitahan ang Chinese Taipei
Taipei B sa 16 na puntos para kunin ang 61-33 abanse sa halftime. Sapat na ito para pigilan ng Team Philippines ang Chinese Taipei White at manatiling imakulada ang kanilang record sa torneo. Pinangunahan ni Tahuan Agji ang SGA kung saan nakapagtala ito ng 25 puntos habang sina Ian Miller at Javi Gomez de Leano ay nagambag ng 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Susunod na mga kalaban ng strong group ay ang Malaysia ngayong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Philippine Sports Commission o PSC na magiging isa sa mga venues ng National Collegiate Athletic Association o NCAA Season 101 ang makasaysayang Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kinumpirma din ni NCAA Season 101 Management Committee Chair Melchor Divina ng Mapua University ang kaganapan, subalit sinabi niya na hindi pa determina ng liga kung anong laro o sport ang gaganapin doon. Ayon sa PSC, naglaro ang NCAA sa nasabing venue noong 2005. Sinabi din ng PSC na ang weightlifting, gymnastics at boxing ay magiging demonstration sport sa parating na season. Nakatakdang magbukas ang NCAA Season 101 itong darating na Oktubre. Samantala, isa ang Mapua University men's basketball team sa magiging delegado ng Pilipinas sa World University Games sa Rhein-Ruhr, Germany. Sisimulan ng Cardinals ang kanilang kampanya sa Hulyo 19 kontra Brazil, Czech Republic sa Hulyo 20 at ang Poland sa Hulyo 21. Ang Cardinals ay ang reigning NCAA champion sa men's basketball. Ito ang kauna-unahang pagkakataon simula pa noong 2021 na ginanap ang University Summer Games pagkarang kinansela ito noong 2023 dahil sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang batikan na volleyball player ng Pilipinas na si Brian Bagunas sa Japan pagkatapos pumirma ng kontrata para sumali sa Osaka Bluteon para sa 2025 to 2026 Japan SV League. Inanunsyo ito ng Panthers sa kanilang social media pages na ang batikan na outside spiker ay dumating na sa bansa pagkatapos ng 3 taong paglalaro sa ibang bansa. Dahil sa pagpirma ng kontrata, mga kasama ni Bagunas ang mga top Japanese volleyball stars katulad ni opposite hitter Yuji Nishida, libero Tomohiro Yamamoto, middle blocker Akidai Yamauchi at outside spiker Masama Tomita na lahat ay pawang miyembro ng World No. 5 Japan National Team. Huling naglaro si Bagunas sa Japan ay noon pang 2022 kung saan sinamahan niya ang Oita Miyoshi sa Japan V-League. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang talento sa Taiwan at naglaro para sa win streak kung saan tinulungan niya ang koponan na makuha ang back-to-back crown sa Top Volleyball League. Nitong Enero ng nakalipas na taon, bumalik si Bagunas sa Pilipinas para maglaro sa koponan ng Signal sa Spikers Turf. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang impresibong takbo ng Philippine Men's Davis Cup team sa Davis Cup Group 4 Asia-Oceania Zone na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong Huwebes. Natalo ng Team Philippines ang Kuwait 3-0 kung saan napanalo nila ang singles at doubles matches.
Binubuo ng national team ang mga player na sina AJ Lim, Jed Olivares, Nino Alcantara, Iggy Pantino at Ruben Gonzalez at mga coach na sina Joseph Lizardo at Johnny Arcilla. Sa singles, ang laban ni Olivares kontra Ali Ashanti ay inabot ng deciding set 7-5, 4-6 at 6-0 na napalanunan ng Pilipinas. Nanalo din si Lim laban kay Bader Alabdullah sa dominanting straight sets 6-4 at 6-1. Sa doubles match, nangunguna sina Nino Alcantara at Iggy Pantino 2-1 sa first set kung saan nagretiro ang kalaban. Susunod na mga kalaban ng Team Philippines ay ang Qatar itong Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, dadalhin ng 5-time UAAP Men's Volleyball Champion National University Bulldogs ang bandera ng Pilipinas sa 2025 FISU World University Games. Sa pangangalaga ni Coach Dante Alinsonurin, layunin ng Bulldogs na ilagay ang bansa sa mapa ng international volleyball kung saan lalahok ang koponan sa men's volleyball competition sa Rhein-Ruhr 2025 na nakatakdang gawin sa Berlin, Germany mula Hulyo 16 hanggang 27. Ang Pilipinas ay isa sa 16 na miyembrong bansa na naimbitahan na maglaro sa men's volleyball competition. Sinabi ni Federation of School Sports Association of the Philippines o FESA President Edwin Fabro na malaking karangalan para sa National University ang mapili bilang kakatawan ng Pilipinas sa World University Games. Ang iba pang opisyal o ang reigning champion din ang NU sa Philippine University Volleyball League o PUVL, ang opisyal na qualifying tournament na inorganisa ng FESAP para madetermina kung aling koponan ang re-representa sa bansa. Sa Rhein-Ruhr 2025, nakalista ang NU sa Pool C kasama ang Argentina, Colombia at Poland. Pangungunahan nina Leo Ordiales at Remzel Tagibolos ang kampanya ng NU sa Germany kasama sina Jimwell Gapultos, John Lian Fred Abanilla, Greg Augustus Luis Sancheta, Mac Arvin Bandola, Leo Aringo Jr., Jen Gerard Arnfranz Diao, Micaelo Budin, Jade Alex Disquitado, Jeff Gallego Jr. at Herbert Miguel Eger. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025. Sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement.
Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naglabas ng pahayag ang aktor na si Ian De Leon upang bigyang linaw ang umano'y paggamit ng pangalan sa kanilang yumaong ina, ang pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts at ang tinaguriang superstar na si Nora Honor ng ilang foundation at organisasyong wala raw pahintulot mula sa kanilang pamilya. Ayon kay Ian, bagamat lubos ang kanilang pasasalamat sa mga kaanak, kaibigan, tagahanga at publiko sa walang sawang pagmamahal sa kanyang ina, nais niya kasing itong nais niyang ituwid ang ilang maling impormasyon na kumakalat sa social media. Sabi ni Ian, quote and unquote, "Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa suporta ng aking pamilya, mga kaibigan, mga tagahanga at publiko. Taos puso kong pinahalagaan ng patuloy ninyong pagmamahal at paggunita sa aking ina, ang yumaong Miss Nora Honor. Gayunpaman, nais ko pong magbigay ng isang mahalagang paglilinaw tungkol sa mga lumalabas sa social media na may kaugnayan sa aming ina, at binigyan din ng aktor na hindi niya kinikilala, sinusuportahan o pinahihintulutan ng anumang uri ng pangangalap o pagtanggap ng donasyon sa lapiman o anumang bagay mula sa alinmang grupo." Sabi pa niya, quote and unquote, "Para po sa kaalaman ng lahat, wala po akong anumang kaugnayan o pakikilahok sa anumang pundasyon, organisasyon o grupo na nagsasabing sila ay kumakatawan sa kanilang pangalan, imahe o pamana. Dahil dito, hindi ko kinikilala, sinusuportahan o pinahihintulutan ng anumang uri ng pangangalap o pagtanggap ng donasyon sa lapiman o anumang bagay mula sa alinmang grupo." Iyan ang pagpapaliwanag ni Ian sa kanyang post. At idinagdag pa ng aktor na ang naturang pahayag ay layuning magbigay ng linaw sa publiko at upang mapangalagaan ang dignidad at pamana ng kanyang ina. Nanawagan rin si Ian sa publiko na maging maingat at mapanuri sa anumang grupong gumagamit o ginagamit ang pangalan ng kanyang ina, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pera o donasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. May kaugnayan pa rin itong ating susunod na chika sa superstar na si Miss Nora Honor at sa pamamagitan ng kanyang anak na si Matet De Leon. Ito kasi romesbakang aktres at ang online seller na ngayon na si Matet De Leon sa ilang netizens na umano'y nagtatanong sa bastos na paraan habang nagla-live selling siya. Sa threads post ni Matet, sinabi niyang may ilan pa rin daw na tila inaasar siya at nagtatanong kung kailan siya iiyak ulit habang naka-live. Hindi na raw ito pinatulan ni Matet dahil hindi raw kaya ng consent o hindi
raw niya kaya ng konsensya ng gawin ang ganoong pagpapatol. At nasabi na lang ni Matet, may mga bastos pa rin talagang nagtatanong kung kailan daw siya iyak during the live. Sabi pa niya, hindi ko maibalik sa kanilang ginagawa nila. Di kaya ng konsensya ko, mga tao nga naman talaga. Yan ang pahayag ni Matet. Pero hindi naman daw siya nagpapatinag. Sabi pa niya, hindi naman nila ako na damage. Ayoko ng ganong klase ng atensyon. Yan ang kanyang pahayag. At ito, nagpayo na lang si Matet sa mga netizens na pinayuhan na lang ng mga netizens si Matet na deadmahin ang mga mapang-Alaska ang netizens at gawin na lang ang dapat niyang gawin. At matatandaan kamakailan lang ay napaiyak si Matet habang naglalay dahil ilang mga netizens kasi ang kumu-question kung bakit siya nagbebenta online at hindi na umaarte sa telebisyon o sa pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, inamin ng tinaguriang Nation's Mom or MOWM at kapamilya soul diva na si Clarice de Guzman na sa higit dekada niya sa showbiz, ngayon lang niya naranasang pagkaguluhan ng mga tao kahit saan siya magpunta. Ito ay matapos ang kanyang stint bilang housemate sa patok na reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa vlog ni Karen Davila, sinabi ni Clarice na matagal na raw niyang tinanggap sa sarili na napag-iwanan na talaga siya ng mga kasabayan niya sa singing contest na umarangkada o umariba ang career kagaya ni Sarah Geronimo, Angeline Quinto, Morissette Amon at Charisse Pempenco o mas kilala ngayon na Jake Cyrus. Ang mahalaga raw sa kanya ay may trabaho, kumikita at may longevity. Sabi pa ni Clarice, piling mga grupo ng mga tao lang ang mga nakakakilala at nakaka-appreciate sa kanya. Aminado rin siya nga minsan nakakaramdam din daw siya ng inggit kapag napapanood niya sila sa TV. Napapaisip pa nga baka hindi raw siya talaga sa pagkanta. At sanay raw talaga itong si Clarice sa rejections noon pa man at sanay na kinokonsiderang second option. Kaya malaking bagay ang nagawa ng PBB sa career niya ngayon dahil kahit saan siya ay magpunta, matanda o bata, ay talagang kilala na siya at tumitili sa kanya ng mom o kaya naman ay OA. Kapag daw may nakitang blondina, agad na ina-associate sa kanya o inaakalang siya nga. At nagulat daw siya na pinagkakaguluhan na siya paglabas ng bahay ni Kuya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na po si Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast.
Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa ating balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.